Sa kabila ng mga malulutong na banta ng Iran na may gagawin silang kakaibang resback sa Israel na hindi pa nito nararanasan kailanman kapag gumanti ito sa pananarget nila ng missiles noong October 1, ay ang ilang ebidensya na di umano ay ninenervyos din ng Iran sa kung anong klaseng hagupit ang dala ng ganti ng Israel laban sa kanila. Patunay dito ay ang panawagan ng Iran sa ibang bansa sa Middle East, lalo na sa Saudi na magkaisa at huwag hayaang gawin ng Israel ang binabalak nito laban sa kanila at lalong huwag ipagamit ang kanilang airspace upang magawa ng Israeli Air Force ang pumasok sa Iran at targetin ang kanilang military facilities at posibleng ang kanilang nuclear program at mga planta ng langis. Nananawagan din ng Iran sa UN na makialam na sa kaguluhan sa Middle East, lalo na sa pambobomba ng Israel sa Lebanon at Gaza. Subalit ito raw ay indirect na pakikiusap ng Iran na gumawa ng paraan ng UN na wag nang ituloy ng Israel ang masama nilang balak laban sa Iran ayon sa mga eksperto sa Middle East crisis. Kaya ang tanong ng marami, ano nga ba ang kinakatakot ng Iran na kayang gawin ng Israel sa kanila? At ano ba talaga ang kakayahan ng Iran na pumalag sa Israel sa oras na umusbong ang malakihang gera? At kapag pumasok ang US sa kaguluhang ito dahil sa pangako nitong hindi iiwan ng Israel, maaari bang madawit na rin ang ibang mga malalaking bansa na malapit sa Iran tulad ng Russia, China at North Korea? Yan ang tatalakayin natin ngayon dito lang sa Mr. Good Vibes. Ayon kay Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi, matindi ang magiging ganti ng Iran sa Israel. Ngunit kasabay nito ay ang panawagan rin niya sa UN na manghimasok na at pigilan ng kaguluhan sa Middle East. Tila kabalintunaan ito sa lahat ng pinagagawa ng Iran sa ilang taon nitong pagsuporta sa mga proxy groups na siyang nagpasimuno ng gulo sa Middle East. Kaya marami ang naniniwala na bagamat nagpapakita ng kaangasan ng Iran, ay sa likod ng lahat ng ito ay ang kanilang pagkabahala sa gagawin ng Israel. Kasaysayan na kasi ang makakapagsabi mismo sa kakayahan ng Israel na lampasan ang anumang malalakas na kalaban at kaya nitong gumawa ng paraan upang gumanti sa kahit anumang sitwasyon. Kung pagbabasihan natin ang sinabi ni Israeli Defense Minister Yoav Gallant na isang decisive, precise at deadly na opensiba ang inihahanda ng Israel, ay malamang ito talaga ang mararanasan ng Iran sa mga darating na araw. Dagdag pa ni Gallant na aatake sila sa paraan at oras na kanilang nanaisin, na kung ikaw ang nasa pamunuan ng Iran sa ngayon, ay talaga namang hindi ka matatahimik sa kung anong klaseng resback ang naghihintay na pakawalan ng Israel laban sa iyong bansa at mga tauhan. Patatandaang walang kahirap-hirap na pinaslang ng Israel si Hamas leader Ismail Haniyeh sa loob ng Tehran, ganon din ang Hezbollah leader na si Hassan Nasrallah na tinuturing na isang matinik at mailap na pinuno. Ngunit sa isang iglap ay sinundo rin siya ni kamatayan sa ginawang pananarget ng Israel sa Hezbollah headquarters sa pusod ng Beirut, Lebanon. Ganon din ang pagkalagas ng lahat ng matataas na opisyal ng Hezbollah at maging ang taong papalit sana kay Nasrallah na si Hashem Safieddin ay tinapos na rin ng Israel bago pa man makaupo sa pwesto. At ayon sa mga latest na balita, ay napuruhan na rin ng Israel ang Hamas leader na si Yahya Sinwar sa isang operasyon ng IDF nitong October 16 lamang. Bilang patunay na talagang matinik ang IDF pagdating sa paghahunting ng kanilang mga kalaban. Ayon sa mga eksperto, sa mga pangyayaring ito ay hindi talaga may iwasang nervyusin ng mga leader ng Iran kung ganong klaseng kalaban ang kanilang kinakaharap dahil hindi nila alam na sa isang iglap sila na rin ang susunod. Sa totoo lang, ayon sa ibang eksperto, may pagsisisi di umano ang Iran sa ginawa nila noong October 1 na nagpaulan sila ng halos 200 missiles papasok ng Israel. Pero marami ang naniniwala na kailangan nila itong gawin upang ipakita sa mga Iranians at sa buong mundo na hindi sila takot sa Israel. Ngunit alam di umano ng Iran sa likod ng kanilang isipan ang kakayahan ng Israeli military na targetin ang anumang pasilidad nila sa loob ng Iran. Ang tanong na lamang ay kung kailan ito gagawin ng Israel at kung anong paraan. Kaya marami ang naniniwala na sa pagkakataong ito ay hindi na mag-aatubili ang Israel na gamitin ng kanilang Air Force na armado ng mga makabagong fighter jets na kayang pumulbos ng anumang target sa loob ng Middle East. Matatanda ang tagumpay na pinasabog ng Israel ang Osirak nuclear reactor ng Iraq noong 1981 sa pamumuno ni Saddam Hussein gamit ang 14 na fighter jets na binansagan nilang Operation Opera at nagawa nila ito na hindi man lang nakapalag o nakapag-react ang Iraqi Air Force sa mapangahas na misyon na ito ng Israel. Ganon din ang tagumpay nilang misyon na pasabugin ang Al-Kibar nuclear reactor ng Syria noong September 2007 na binansagan nilang Operation Orchard na wala ring nagawa ang Syrian military na pigilan ng Israeli Air Force sa kanilang pag-target sa naturang reactor.
Ang mga tagumpay na misyong ito at marami pang iba ay malinaw na babala sa Iran na hindi basta-basta ang Israel kapag ginusto nitong gawin ang isang bagay saan mang sulok ng mundo ang kalaban. At gaano man kalakas ang depensa nito. Alam ng Iran na may kahirapang gawin ng Israel ang pananarget sa kanilang mga pasilidad dahil sa distansya ng Iran mula sa Israel. Ngunit matatanda ang noong Abril nitong taon lamang ay tagumpay na pinasabog ng Israel ang S-400 Air Defense Missile System ng Iran na binili pa nila mula sa Russia gamit ang dalawang F-35 stealth fighter jets na nagpakawala ng missile sa labas ng Iranian airspace. At tagumpay na pinasabog ang kanilang air defense system na hindi man lang nila naharang sa himpapawid. Ayon sa mga ulat, dumaan ang dalawang Israeli fighter jets sa airspace ng Syria nang hindi nito na-detect at bago lumampas sa boundary ng Iran ay dito na nila tinarget ang nasabing Iranian air defense system gamit ang makabago at hypersonic missiles na hindi pa nire-reveal ng Israel hanggang ngayon at tanging mga haka-haka lamang ang makikita sa internet kung anong klaseng armas ito. Nalaman na lang di umano ng Iran na sila ay nalusutan ng Israel sa pagsabog ng kanilang missile battery system pati na ang radar na sana ay magbibigay ng signal sa kanila na may mga paparating na missiles sa kanilang bakuran. Dahil dito ay alam ng Iran na anumang oras at anumang araw ay kayang isagawa ng Israel ang kanilang resback. Upang masigurong hindi makakagamit ang Israel ng airspace ng anumang bansa sa Middle East upang sila ay salakayin. Nagbitiw ng banta ang Iran na paparusahan nila ang sinumang bansang mapapatunayang nakikipagtulungan sa Israel. Isang malinaw na ebidensya sa tinatagong takot at pagkaparanoid ng Iran. Bukod dito ay nananawagan din ng Iran sa lahat ng Middle Eastern countries na magkaisa laban sa Israel. Sa puntong sinabi pa di umano ng Iran na tulungan silang armahan ang lahat ng Palestinians upang lumaban sa Israel. Taliwas sa pakiusap nila sa United Nations na gumawa ng paraan na bawasan ang tensyon sa Middle East na ayon sa karamihan ay kagagawan rin naman mismo ng Iran. Maging ang sarili nilang mga mamamayan ay walang kawala sa di umano ay pagiging malupit ng pamunuan ng Iran. Hindi lang madalas binabalita sa buong mundo, ngunit maraming mga mamamayan mismo ng Iran ang hindi sang-ayon sa pamumuno ni Khamenei bilang supreme leader, lalo na ang mga kabataan at kababaihan. Ngunit madalas ay sinisensor ng Iran ang kanilang mga reklamo at kinukulong ang sinumang nagsasalita laban sa gobyerno. Ganon din ang mga minority religious groups sa loob ng bansa, kagaya ng mga Kristiyano, maging ang mga Sunni Muslims na pangalawa sa pinakamaraming religious group sa bansa ay nakakaranas rin ng pagmamaltrato mula sa Shia-dominated na pamumuno ni Khamenei. Bukod pa rito ay nakapagtatakang nagpadala ng mensahe ang Iran sa matagal na nilang karibal na Saudi Arabia na dominated naman ng Sunni Muslims na huwag silang hayaang salakayin ng Israel at sa pangunguna ng Saudi ay magkaisa ang mga bansa sa Middle East upang sila ay pagtanggol pati na rin ang mga Palestinians na isang napakalaking ebidensya ng pagkabalisa ng Iran sa gagawin ng Israel sa kanila. Subalit sa kabila ng kakayahan ng Israel base sa mga matagumpay nilang operasyon dati ay ang all-out support ng US sa kanila ang tinaguriang pinakamalaking bintahe na maaaring lalong kinakatakot ng Iran. Ayon sa mga eksperto sa Middle East crisis, kapag ang US na ang pumasok sa gera at nagdesisyon itong atakihin ng Iran, tsak, game over na ito para sa Iran. Bagamat maliit di umano ang tsansa na ito ay mangyari dahil nasa huli ng listahan sa mga prioridad ng pamumuno ni President Joe Biden ang pag-atake sa Iran. Subalit marami ang naniniwala na indirectly ay dawit na talaga ang US sa sigalot na ito dahil wala silang choice kundi ipagtanggol ang Israel sa abot ng kanilang makakaya. Sa katunayan, ayon sa balita, ay may 100 sundalong kano na ang dumating sa Israel kasama ang ilang THAAD Air Defense Missile System bilang preparasyon ng US sa maaaring response ng Iran sa gagawing retaliatory attacks ng Israel. Inaasahang dadami pa ang mga sundalong kano na darating sa Israel sa mga susunod na araw habang papalapit na ang resback ng Israel sa Iran. Matatanda ang may nakalusot na mga missiles mula Iran sa mga Air Force base ng Israel bilang patunay di umano na na-overwhelm o di na kinaya ng Iron Dome, David Sling at Arrow missile defense system ng Israel ang ginamit na armas ng Iran na di umano ay mga makabago, hypersonic at may kakayahang umiwas sa mga depensa ng Israel kaya nang hingi na ito ng tulong sa US. Pero sa oras na tuluyang sumali ang US sa laban, sakali man, maaari rin bang makisawsaw ang Russia, China at maging ang North Korea? Marami ang naniniwala na handa ang Russia na tumulong sa Iran, ngunit hindi sa paraang direkta itong sasali sa gera dahil ayon sa mga eksperto ay hirap na nga ito sa sariling sigalot na kinakasangkutan laban sa Ukraine ngayon. Maaari raw itong makisali sa pagbibigay ng armas at political support
subalit hindi nito gugustuhing direktang makabanggaan ng US sa isang giyera. Mas lalong naging malapit ang relasyon ng Russia at Iran nitong mga nakaraang taon sa puntong nagpadala pa ang Iran ng mga drones at missile sa Russia upang magamit sa Ukraine, kaya malamang ay susuklian din ito ng Russia ng kaparehong suporta. Ganon din ang China. Pumirma ito kamakailan lang ng mga bagong kooperasyon sa Iran sa larangan ng enerhiya, teknolohiya at iba pa. Subalit kilala ang China sa kanilang non-interventionist policy. Ibig sabihin ay hindi ito mangingialam sa gulo ng ibang bansa upang mapakita lamang ang kanilang suporta. Maaaring sumuporta ito sa pagpapadala ng ilan nilang teknolohiya at sa larangan ng political support. Ngunit base sa kasaysayan ay hindi nito gawain ang sumabak sa gera ng may gera ayon sa mga eksperto. Sa kaso naman ng North Korea, mahirap di umunong mapredict kung ano ang magiging aksyon ng bansang ito dahil sa pagiging unpredictable ng leader nilang si Kim Jong-un. Subalit hindi rin malayo na ito ay tutulong sa Iran sa pamamagitan ng armas at tauhan. Sa katunayan, ay may ulat na ilang North Korean soldiers ang namataang sumabak sa gera laban sa Ukraine nitong isang linggo lamang sa kabila ng pagdidinay ng pamunuan nila na wala silang sundalong pinadala sa Russia. Sa ngayon, masugid pa rin ang pag-aabang ng buong mundo sa susunod na hakbang ng Israel bagamat sinabi na nila sa US na hindi nila balak sugurin ang nuclear facilities ng Iran, ganon din ang kanilang oil fields. At tanging mga military asset lamang ng Iran ang kanilang tatargetin. Marami ang naniniwala na tututuhanin ito ng Israel. Subalit sa kabilang banda naman ay marami ring nagsasabi na palabas lamang ito ng Israel upang ma-caught off guard at hindi makapaghanda ang Iran sa kanilang gagawin. Dahil ayon nga kay President Benjamin Netanyahu, ang desisyon nila ay maaaring magbago sa huling sandali o sa 11th hour, depende sa takbo ng sitwasyon. Pero bukod sa pinagmamalaki nilang missiles, ano nga ba ang kapasidad ng Iran na pumalag sa malakas na puwersa ng Israel? Di hamak na mas malaki ang bilang ng kanilang sundalo na aabot sa 610,000 active personnel at 350,000 naman na reservists kumpara sa 170,000 lamang sa Israel at reserve army na 465,000. Subalit ayon sa mga pag-aaral, hindi sa gera sa lupa ang magiging deciding factor sa laban ng dalawang magkatunggaling bansa, kundi laban sa ere dahil sa layo ng distansya ng dalawang bansa sa isa't isa. At dito ay di hamak na malayo ang agwat ng Israeli Air Force laban sa puwersa ng Iran. Bagamat mas marami ang stockpile ng Iran ng mga missile na libo-libo ang dami kumpara sa Israel, hindi naman papahuli ang mga high-tech at accurate na LoRa at Jericho missiles na dinevelop ng Israel sa pakikipagtulungan ng Lockheed Martin. At higit sa lahat, bagamat puro haka-haka pa lamang ang nuclear capability ng Iran, pinaniniwala ang meron ng 90 hanggang 300 nuclear warheads ang Israel, bagamat wala silang opisyal na pag-amin at pagdidinay nito. Subalit matibay di umano ang ebidensya na simula pa noong 1960s ay nuclear armed and ready na ang Jewish state dahil sa banta ng mga kalabang na kapaligid sa kanila. Ang mas patindi di umano ay kayang pakawalan ng mga nuclear warheads na ito ng Israel sa iba't ibang paraan. Una ay gamit ang kanilang 39 na state-of-the-art at makabagong F-35 fighter jets na halos 0% ang tsansang madidetect ng Iranian radar system. Pangalawa ay sa pamamagitan ng kanilang warships at submarines na armado ng mga missiles na maaaring maghatid ng mga nuclear warheads ay kaya rin nila itong pakawalan. At higit sa lahat ay pwede itong dalhin ng kanilang Jericho long-range hypersonic missiles na kayang-kayang abutin ang pusod ng Iran anumang oras. Sa ngayon ay nakasalalay ang air defenses ng Iran sa mga S-300 at S-400 air defense system na galing Russia. Subalit ayon sa mga ulat ay nagpunta di umano ang mga pilotong Israeli sa Ukraine na mayroon ding Russian-made na S-300 at S-400 defense system upang pag-aralan kung paano iwasan ang depensang ito upang magamit laban sa Iran. Isang taktika di umano na maaring gamitin din ng Israel ay pasabugin muna ang air defense system ng Iran galing sa labas ng Iranian airspace na hindi saklaw ng kanilang mga radar. At matapos nito ay susundan nila sa paggamit ng kanilang jamming system na ilang beses na nilang nasubukan upang tuluyang maimbalido ang mata sa himpapawid ng mga Iranian bago sila magpapasok ng mga stealth fighter jets na maghahatid ng malakas na bomba upang sirain ang weapons depot ng Israel at ang stockpile nila ng mga missile upang lumiit ang tsansang makapaghiganti pa ang Iran.
Kaya abangan natin ang mga kaganapan tungkol sa retaliation ng Israel sa mga darating na araw. At dito ay magkakasubukan kung ano talaga ang kayang gawin ng Israel. At kung talaga bang may ibubuga ang Iran at kaya ba nilang panindigan ng kanilang banta na pagsisisihan ng Israel ang kanilang gagawin. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.